afternoon, guys. Batiin niyo yung mga katabi niyo. Paano yung bati niyo? Paano? Ready for the word? Sige, let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa presensya mo na kanina pa namin nararanasan. I pray that today, lahat, Panginoon, ng mga puso na nauuhaw sa presensya mo, alam namin na pupunuin mo. And pray that you prepare our hearts, our minds, Panginoon, for your word. We know that you'll be doing something great, Lord God. We ask, Panginoon, for your presence, for your miracle, for your love, Lord God, to fall in this place. Hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, na hindi namin naranasan yung pag-ibig mo, na hindi namin naranasan ang bagong pag-asa, na hindi namin na-experience, Panginoon, yung pagkilos mo sa aming lahat. Lalabas kami sa lugar na to na pinalaya mo, pinatawad mo, Panginoon, na-receive namin yung victory ng cross. Maraming salamat po sa iyo. We surrender to you the rest of the time. Prepare our hearts for your word. We love you, Lord. We wanna seal this prayer with your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Lapakan natin si Lord. Mga 5 lang ngayong pumalakpak. Kulang pa sa 7. Okay, patuloy natin ang ating series called Counterculture Series. Ito ay second to the last series na ng kasi hanggang November lang tong series na ito. Pagkatapos nun ay ilang linggo na lang, December na. Akalain niyo ba yun? Ilang araw na lang bago magpasko? Ilang araw na lang? Mga 30 days na lang siguro, no? 30 plus days. Akalain niyo yun. Tapos next week, December na, meron na tayong bagong series. Excited ba kayo? Excited din kami sa bagong series natin. So we will welcome our December with Thanksgiving. Excited na ba kayo? Siyempre, next major event natin ay Thanksgiving. Bago yan, sa next Saturday, mga mag-awakening, attend kayo. Sabi mo sa tayo mag-awakening ka. Saturday na to. Yan. Sino mag-awakening dito sa Sabado? Ilang piraso lang. Nahihiya lang. Mag-awakening din yan. Okay, pagpatuloy na natin, ang series title natin, ang tawag ay Get Up. Sabi mo nga sa tayo mo, Get Up. Gawin mong declaration sa sarili mo yan. Hawakan mo yung puso mo, sabi mo, Get Up. I-declare mo sa espiritu mo, Get Up. Tagalugin mo, sabi mo sa katabi mo, bumangon ka. Bangon! Laksan mo. Kaya laksan mo. Sabi mo, bangon! Yan! Yan ang convincing. Bangon! Si AJ, parang gusto rin niya mag-volunteer. Paano? Bangon! Yan! Sinasabi ko, ganyang matapang. Bangon. Ganyang klaseng tapang ang pag-uusapan natin ngayon. Excited na ba kayo? Kasi guys, makapansin nyo sa generation na to, tingnan mo yung katabi mo, kung ka-generation mo ba yung katabi mo? Hindi. Uy, wag kayo. Iba-iba kayo ng generation. Baka yes kayo. Sino mga Gen Z? Taas na kami ng mga Gen Z here. Kerson, wag mong ikataas-taas yung kamay mo. Mga Gen Z. Sinong mga, susunod sa Gen Z nga? Alpha? May mga Gen Alpha ba dito? Panggap-panggap lang na Alpha. Sino mga Millennial titos and titas? Ayan. Oo. Alam nyo kasi, yung kultura natin ngayon, or sa generation ngayon na medyo mas marami na yung population ng mga nakababatang generation sa atin, mapapansin nyo na ang bilis na ng mga tao ngayong sumuko. No? Napapansin nyo ba yun? Tingnan nga kayo sa paligid nyo. Parang ang mga tao ngayon, lagi na lang silang may option na, dito na lang tayo, na tumigil na lang tayo. Yung laging may ganun. Parang meron siya lagi na option na, suko na lang. Wag na nating ituloy kasi suko na, wag nang ganito. No? At yun yung ibe-break natin na culture ngayon na ang mga generation, ang mundo ngayon, kung sinasabi ng mundo ngayon na ang bilis na lang sumuko ng mga tao. Actually, ang dami ng mga records ngayon, pag minuksan nyo yung mga mata nyo, even the news, pag pinanood nyo yung mga news, marami na mga cases, no? Mga cases ng pagsuko. Ano ba yung mga cases ng pagsuko? Nababalitaan nyo ba yun sa TV? O, di ba? Tinatapos na lang ang buhay, lagi na lang sila nakikinig sa sinasabi ng bulong sa kanila na, tapusin. Naririnig ko lang yun sa dati. Oo, Ghost Fighter ko lang naririnig yun na, tapusin. Ngayon, napaka-prominent na niya na parang halos yun na yung trend ngayon sa social media na
lagi na lang sinasabi sa sarili na, wala na, ito na yung last, ito na yung huli, wala ka nang magmamahal sa'yo, wala nang pag-asa yung buhay mo. So parang yun na minsan na-labelan na nasakit na parang lagi mo nang sinasabi sa sarili mo na gano'n. Grabe na yung pag-increase ng level ng depression, anxiety. Ang number 1, guys, sabi sa pag-aaral, ang number 1 na leading cause of death ngayon sa generation na to, tanungin nyo kung ano? Laksan nyo. Suicide. Sabi sa pag-aaral, that's the leading cause of death among this generation. Kalain nyo, dati yung cancer, mga ganun, TB, nung araw, mga sakit. Ngayon, sa young people, sa generation na to, generation to come, ang leading na ngayon ay suicide. Nakakalungkot, no? Kasi alam nyo, yung suicide ay bunga ng spirit or bunga ng emotion na sinasabi sa sarili mo na wala ng pag-asa. Sabi mo sa katay mo, huwag kang makinig doon. Kasi hindi yun galing sa Panginoon. Kasi ito yung katotohanan. So, i-break or i-counter natin yung culture na yan of giving up into what the Bible is telling you. What does the Bible say? Micah chapter 7 verse 8. Let's open your Bible in Micah chapter 7 verse 8. Sabay-sabay nating basahin itong verse na to. Basa. Buksan nyo na lang, medyo matagal sila Ayun nila, magbasa tayo. Micah chapter 7 verse 8, sabi dito, do not rejoice over me, my enemy. Kayo nga, sabi nyo, do not rejoice over me, my enemy. Ayan. In Tagalog, wag ka munang magsaya. Ha? Enemy, wag kang magsaya. Bakit? Though I fall, I shall arise. Laksan nyo nga, I shall hindi return, ha? I shall arise. Sabi niya, sobrang ganda. Gawin niyo tong Bible verse, gawin niyo tong parang life verse ninyo, isa sa mga life verses ninyo. Gawin yung life verse ito every time na parang may nare-receive kayong parang negative emotion or negative thoughts sa isipan nyo. Sabihin nyo, huwag ka munang magsaya, enemy. Ha? Huwag ka magsaya. Kasi kahit nag-fall ako, anong sabi ng Bible? I shall arise. Yan ang promise ng Panginoon. Kasi minsan, ang enemy, ang bilis mag-rejoice ayan, bubulungan ka niya ng mga lies sa isipan mo, tapos kapag nag-give in ka, akala ng enemy, yun na yung huli. Tama ba? Pero what the Bible is telling us, na kahit mag-fail tayo, kahit mag-fall tayo, I shall arise. No? Bago ko i-share yung mga points ko, so there are 4 points that I want to share today about truths in the Bible na makikita nyo kung bakit hindi ka dapat sumuko. At na ang identity mo ay identity ng Panginoon. Ang ganda nga ng song natin kanina, your love never, diba? Yan yung identity ng magmamahal ng Panginoon So kung ganun siya na hindi sumusuko sa'yo, ba't naman ang bilis mong sukuan yung sarili mo? Tama ba? Bakit ang bilis mong isipin na may option ka para sumuko kung si Lord nga hindi nag-give up sa'yo Tama ba? So, we will talk about truths in the Bible, 4 na katotohanan from the Bible para ma-counter natin yung negative thoughts na yan, yung lie na yan ng enemy, yung lie ng generation na to na sinasabi sa mga kabataan ngayon na wala ka ng pag-asa, wala nang ganito. So, tapusin natin yung mga lie na yon, yung deception na yun ng enemy. Okay ba? So bago to, may kakwento muna ako sa inyo. So niya ba ng kwento? Merong 10 unggoy. Magbabarkada to. Ayan, yung katabi mo. Ayan, barkada sila, barkada. 10 unggoy magbabarkada sila. Tapos natrap sila sa isang kulungan. No, siguro nagmamasyal-masyal sila sa paligid, tapos natrap sila sa malalim na dungeon siguro, or kung anong trap man yun. So, 10 sila. Tapos, syempre, ang unang resort mo, pag ikaw ay natrap sa isang malaking trap na yun, anong gagawin mo? Anong ginawa kaya ng mga unggoy nung umpisa? Hindi nyo alam? Syempre, nag-try silang umalis. Kahit kayo matrap Anong gagawin na pag natrap ka? Natrap. Ganun ba? Syempre, magpipiglas ka sa umpisa. Parang, palabasin niyo ako! Tulong! So, in short, nagsisigaw sila magkakaibigan na unggoy. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, mga magkakaibigang unggoy.
nag-ano sila, humingi sila ng tulong. Tulungan nyo kami. Fictional to ha, fictional. Tulungan nyo kami. Tapos talagang ginawa nila ang lahat ng mga kaya nila para makakayat sila yung lalim ng pinaghulugan. So to make the long story short, dumaan ng araw, dumaan ng linggo, dumaan ng buwan, they kept trying pero hindi sila makawala. Nakakasunod sa istorya. Tapos yung isang unggoy nag-try, tapos yung next naman, so lahat sila nag-try pa ulit-ulit. So lumipas ang taon na sila ay natrap na doon. Akala nila yun yung dead end na kanilang buhay. Actually, may mga namatay na nga sa kanila eh. So grabe na yung nila, grabe na yung yung pagka-lose ng kanilang spirit, ng kanilang hope na wala na to, dead end na tayo kasi may mga namatay na nga sa atin. Tapos isang araw, merong isang tao na naglagay ng parang tungtungan, no, para sila ay makalabas. So may isang tao naglagay doon ng tungtungan. Tapos guess what? Kahit na may tungtungan na, alam nyo ginawa ng mga unggoy? Tiningnan lang nila. Tapos sabi nila, hindi na rin naman tayo makakalabas. Kasi in their minds, wala na eh. Parang they have tried for so long. Wala naman talagang nangyari. May namatay pa nga sa kanila eh. So they already gave up. Tapos, merong isang unggoy na hindi nila tropa, ayan, may isang unggoy na napadpad doon sa kanilang lungga. Tapos, itong unggoy na to, tapos kinausap niya, kamusta kayo dito? Kasi lugbok na yung walo na lang kasi natire. Lugbok, tapos yung isang bagong unggoy, talagang na-energetic siya. Sabi niya, anong tropa? Kamusta? Ano nangyayari? Tapos yung mga 8 unggoy, nakaganot na lang sila. Yung para mga patay na silang unggoy. Tapos, sabi nila, anong ginagawa nyo dito? Bakit hindi kayo lumalabas? May naglagay na, ng tungtungan. Tapos sabi nila, we tried. Inglesero, yung mga unggoy. Ilang taon na kaming sumusubok, pero wala nang pag-asa. Tapos alam nyo nangyari doon sa isang, anong walang pag-asa? Alam nyo ginawa ng unggoy, na bagong unggoy? Tumalon siya doon, tapos nakalabas siya. Tapos yung 8 unggoy biglang, paano nangyari yun? Anong nangyari? Bakit siya nakawala? To make the long story short, ay nagsunudan ng yung 8 unggoy at nakaligtas sila. Ngayon, anong moral ng story? Anong natutunan nyo doon sa mga unggoy? Sabi mo sa tayo mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Anong matututunan mo doon? Dahil sumuko ka na, anong nangyari? Kahit na may way out pa rin pala sila, tama ba? Hindi na sila nag-try kasi akala nila, yun na yung huli. Wala nang pag-asa. Pero dahil may bago doon na hindi niya alam, wala siyang konsepto ng pagsuko, yung bagong unggoy na yon, siya yung nag-lead doon sa mga talunan. Tama ba? Para makalabas. So anong nangyari? Bakit itong unggoy na to, ang bilis lang nakalabas? Kasi wala pa siyang konsepto na may option, wala pa lang, kasi itong mga natirang unggoy na to, parang meron na silang, anong tawag doon? Past. Meron na silang parang preconceived na kahit anong gawin mo, wala namang mangyayari. Pero dahil ito, walang trauma, walang past experiences, yung bago, bilis lang niya. Tama ba? So alam mo na yun nangyayari sa atin eh. Siguro ang dami mo nang pinagdaan, ka naman malakas naman talaga yung loob mo yung parang si AJ kanina, bangon! Talagang, ganun ka naman siguro nung umpisa, you've been trying, lalo na dyan sa area na yan, yung depression, unforgiveness, mental issues, lahat ng mga family problem na meron ka. Hindi ko alam yung story niyo personally, pero alam ko that you've been trying. Talagang sinusubukan mo naman Kaya lang, for the longest time, walang nangyari. Kaya ang ginawa mo, wala na lang. Hindi na lang. So, makinig ka na lang sa boses ng kaaway na gano'n na lang. Pero alam mo, hindi yan ang design ng Panginoon. Kasi kahit mag-fall ka, anong sabi ng word? I shall arise. You shall arise. So, first point, first truth in the Bible na kailangan nating matutunan, you can do what the devil cannot do. Ayan. Such an encouraging word na, alam mo, kaya yung kaaway ay binubulungan ka na hindi mo kaya kasi yun yung nangyari sa kanya Wala na kasi siyang way out Parang isa siya sa mga unggoy na nagdi-discourage sa'yo na wag mo na subukan kasi wala namang way out
Bakit? Kasi ginudge na siya eh. In John chapter 16 verse 11, sa Amplified Version ko babasahin. So about judgment, the certainty of it, because the ruler of this world, Satan, has been judged and condemned. So, si Satan, guys, the devil has already been judged. Kumbaga, ang destiny niya is talagang judgment. No, yan na yung nangyari sa kanya. So what he's trying to do sa mga tao ay nilalason niya yung isipan ng generation na to na ganun din ang gawing mindset. Natapusin mo ng umasa, parang isa siya sa mga dun sa 8 unggoy na nawala na ng pag-asa kasi na-judge na siya eh. Yun na yun eh, judgment na yun. But, anong sinasabi ng Bible? Sabi ng Bible na you shall rise. Basahin nga uli natin, Micah chapter 7 verse 8. Do not rejoice over me, my enemy. Huwag kang mag-rejoice agad because though I fall, I shall arise. That's the truth. The truth is, hindi ka kagaya ng devil. Siya na-judge niya, pero ikaw, hindi eh. Ikaw ay kawangis ng Panginoon, kaya ka nabubuhay dito, hindi aksidente na nandito ka ngayon, naririnig mo to, gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Diba? Tayo, human beings, hindi pa tayo na-judge. Diba? Salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng unlimited time. Habang nandito ka pa, habang may pagkakataon pa, makinig ka sa salita ng Panginoon. Kung hindi, yung destiny ng devil ay hindi kagaya ng destiny mo. Tama ba? Kaya ka huwag kang maniwala sa kaaway. Ikaw ay created sa image ng Panginoon. Kung ang pag-ibig niya hindi nagfe-fail, sabi ito, ang destiny mo, you can rise again. Kasi doon ka nilikha ng Panginoon eh. Huwag kang makinig sa sinungalingan ng kaaway na wala ng pag-asa. Na ang ending na lang ng buhay mo, tapusin mo na. Diba? Si Satan lang yon. Siya na lang yung walang pag-asa. Siya na yung na-judge. Pero ikaw, huwag kang maniniwala sa bulong na yun. Kasi kinreate ka sa image ng Panginoon and you can rise again. Sabi mo sa katabi mo, you can rise again. Lagi mong i-mindset sa sarili mo yan, you can rise again, you can rise again. Alam mo ginagawa ng kaaway? Nagse-celebrate siya every time na nadi-discourage ka. Alam mo, napaka-deadly ng discouragement. Kasi dyan nagsisimula ang lahat eh, na hindi ka na umasa kapag na-discourage ka na, pag na-frustrate ka na, kapag nag-fall ka. Sabi nga sa Bible, ang totoong righteous, kahit mag-fall siya 7 times, babangon uli siya. Diba? That's what the Bible say. Pero anong sinasabi ng mundo? Sumuko ka na kasi paulit-ulit lang naman, wala ka ng pag-asa. Diba? Nag-stop ka ng subukan, nag-stop ka ng mag-share, nag-stop ka ng ipag-pray yung pamilya mo, nag-stop ka ng umasa, nag-stop ka ng mangarap. Kasi akala mo yun na yun eh. And worse, parang nalunod ka na dun sa mental state na sinasabi sa'yo ng kaaway na hanggang ganyan ka na lang, walang makakaintindi sa'yo. Alam mo, nagre-rejoice yung kaaway eh. Lagi niyang wini-whisper sa tenga mo, mag-quit ka na, tapusin mo na yan, tapusin mo na buhay mo, mag-give up ka na. Tama, yun ang sinasabi ng mundo eh. Pero alam mo sinasabi ng Bible, kawangis ka ng Panginoon. Hindi ka pa ginajudge ng Panginoon kasi buhay ka pa. Sabi mo sa tayo mo, salamat, buhay ka pa. Ano ang sinasabi nila habang may buhay? Naniniwala kayo doon? Yes, kasi ang ginudge lang naman yung kaaway eh, hindi ka pa. Kaya habang may pagkakataon, ang sabi na sa iyo ng Panginoon ay bumangon ka. Sabi mo, get up. Sabi mo sa tayo mo, get up. Second point. Second truth in the Bible, the shepherd will lift you up. Ayan. Sabi sa Bible, si Jesus daw ang ating good shepherd. Ang mga cell leader nyo, ang mga pastor nyo, ang mga tao na nag-lead sa inyo sa Panginoon, sila rin ang binigyan ni Lord ng authority na i-shepherd kayo. Diba? Sabi yan sa Ezekiel ata yun, sa bandang Ezekiel, parang sinasabi doon na tayo ay shepherd, tayo mga leaders, tayo mga binigyan ng Panginoon ng authority sa mga people, ay shepherd din. Pero sa New Testament, sinabi doon, si Jesus daw ang ating mabuting pastol. So every time na ma-fall ka daw, merong shepherd na mag-lift up sa'yo. No? Ano ba yung mental image nito? So guys, kasi ang mga sheep, napakaalagain nila. Kaya ang mga sheep ay hindi kayang mag-survive ng walang shepherd. Hindi ba? So isa sa mga ginagawang routine ng mga shepherd, kapag makapal na yung kanilang wool sa kanilang katawan, kailangan na silang i-shear.
No, napapanood niyo ba yung mga ganun sa YouTube? Yung mga nag-share ng shepherd? Yung pagkakakapal na ganun, tapos sinishare siya, tapos binebenta, kabigat-bigat nun. Napakabigat nun. Talaga. Pag makikita mo yung manonood ka, paroodin nyo minsan sa sa YouTube. Ang saya nakaka-relax. Kasi yung mga sheep, kala mo patay na, no? Kala mo sila patay na kapag sinishare sila nung mga, ganun lang sila. Tapos pagkatapos nun, parang ang gaan-gaan ang pakiramdam nila. Yung para bang buhok ni Rainer dati. Naramay pa daw ni Rainer yung buhok mo. Yung parang buhok nyo dati na ang lago, ang kapal, ang haba. Di ba parang hirap maligo, ang kate, ang bigat. Parang ganun. Parang ganun yung pakiramdam siguro ng mga sheep, no? Kapag yung ang kapal-kapal ng balahibo. Kasi mainit yun eh. Mainit yun. So, ang ginagawa ng mga shepherd guys ay sinishare sila. Ngayon, ano ba ang danger kapag hindi yun tinanggal? Pag hindi sila shinare. Kasi too much wool na na-stuck sa kanilang katawan, ano mangyayari? Madali silang matumba. Pag ganun. Tapos kapag natumba kasi ang tupa, tapos ganun kabigat yung kanilang wool sa katawan, hindi sila makakabangon. Nai-imagine nyo ba yung cuteness nila kapag kapag natumba sila, nakaganon lang sila. Tapos gumaganon-ganon lang. Pag walang shepherd na dumating at itatayo sila, mamamatay sila. Kasi may darating na wolf, kakainin sila, o kaya magkakasakit. Kasi nandun sila, imagine mo, nasa field lang sila nakaganon. Di makatayo, ginaganon-ganon lang sila. Kasi mabigat eh. Di makatayo. So, ang ginagawa ng shepherd, itinatayo silang ganon. No, para hindi sila mapahamak. Nakukuha natin, guys. Ang nangyayari, nagiging helpless sila, nagiging wala silang magawa. Imagine mo, nakaganon lang. Diba? Nagiging vulnerable sila sa kaaway, nagiging helpless. Alam mo, ganun din ang itsura mo. Tingnan mo, sabi mo sa tabi mo, pag sobrang bigat ng dinadala mo, parang ganun ka din. Bigat. Tingnan mo katabi mo, mukha bang ang bigat ng pinagdadaanan niya? Bigat. Alam mo kung walang shepherd, na magtatayo sa'yo, di ka makakatayo. At alam mo mangyayari kapag nandun ka lang sa posisyon na yon, nagiging vulnerable ka. Pag binulong sa'yo ng kaaway, mag-quit ka na. Nakaganong ka lang, para kang tupa, mo yung katabi mo. Imagine mo yung cuteness ng katabi mo na para siyang tupa, nakaganon lang. Maganon-ganon lang yung apat niyang paa. Tapos di siya makatayo. Kasi bigat nung bigat nung bit-bit niya eh. Parang there's so many baggage. Sobrang daming dala. Dala mo yung nanay mo, tatay mo, dala mo kapatid mo, bit-bit mo yung mental illness mo, bit mo yung problema ng mga katrabaho mo, bit mo yung financial problem, problema sa jowa. Bigat, no? Sabi mga sa tayo mo, bigat. Parang ang bigat ng pinagdadaanan mo. Kita yan sa mukha pag ang bigat. Or at least may cuteness pa rin natitira, no? Gumaganon-ganon lang yan. Nag-fall eh. Alam mo, ganon ginagawa sa'yo ng kaaway. Kapag nandun ka na sa posisyon na yon, namiging vulnerable ka na eh. Kapag hindi ka nagdesisyon at kung walang shepherd na magtatayo sa'yo, forever ka na nandun until mamatay ka na. Hindi naman literal, no? Yung spiritual life mo. No? Kasi makikinig ka na makikinig eh. Tapos aatakihin ka ng mga foxes, aatakihin ka ng mga predator mo. Nasasabihin sa'yo paulit-ulit, lahat ng area yan. Una, sasabihin sa'yo, unang bad news. Nawalan ka ng trabaho. Yun yung una. Tapos maya-maya, second bad news, may sakit yung kapatid mo. Tapos maya-maya, pangatlong bad news, naghiwalay ang parents mo. Sunod-sunod na yan. Tapos parang ikaw, di ka na talaga makabangon. Sobrang bigat na. Hanggang sa, wala na. Namatay na yung spirituality, lumayo na sa Panginoon. Nakuha natin, guys, sobrang overwhelmed. Nararamdaman nyo ba yan? Overwhelmed sa pressure ng mundo. Alam mo yung mga expectant ka naman dati na, alam mo yun, yung Jeremiah 29:11 mo, grabe yung pag-asa mo eh. Tapos parang ilang taon nang lumipas, ba't parang ganun? Parang opposite yung nangyari. So parang, nawala na yung expectation na yun. Minsan, compare ka sa iba. Minsan, loaded ka with sin, daming kasalanan, sunod-sunod, shame, anxiety, sunod-sunod na yan. So, imagine mo, ganun yung itsura mo. Tama ba? Anong promise ng Panginoon? John 10:11. I am the good shepherd. So, imagine mo, at that state,
na kailangan mong tulong, sabi ng Panginoon, He is your good shepherd. Anong ginagawa ng shepherd? Bukod sa itinatayo ka, anong ginagawa niya? Sinishare ka niya. Tinatanggal yung mga bagay na nakakapagbigat sa'yo. Kaya minsan, I appreciate mo yung mga bagay na kinut off ni Lord sa buhay mo. Kasi hindi yan parusa. Disiplina yan or testing or challenges para matanggal ang lahat ng mga baggage mo kasi gusto kanyang i-lift up. Tama ba? Hindi ka lang niya gustong i-lift up, but gusto niya rin tanggalin ang lahat ng mga bagay na nagkukos sa'yo para mag-fall ka uli. Nakuha? Sabi mga sakay mo, kaya may mga tinatanggal si Lord. Ano mga tinatanggal? Ano mga pinapatanggal sa'yo? Yung iba kasi ayaw mong tanggalin relationship. Tingnan mo yung katabi mo. Sinabi na nga ni Lord, sinabi na mga kaibigan mo, hindi siya mabuti para sa'yo. Ikaw naman, ano naman kami, Hindi naman kami. Ano lang, yung MU lang. Yung inspirasyon lang ba? Ngiting-ngiti Si AJ na lang, may asawa na kasi yan Ngiting-ngiti. O diba, ano ba pinapatanggal? Habits. Sabi ng Panginoon, boss, buwasan mo yung games. Lord, isa na lang, ha? Isang game na lang. Panalo na Isang round na lang. Hanggang sa magugulat mo, nakatulog ka na. Hindi ka na nakapag-debo. Tapos kinabukasan, sisisihin mo si Lord kung bakit ang init ng ulo mo, kung bakit puro kamalasan nangyari sa'yo. Sabi ni Lord, di ba? Tanggalin mo na, nak. Buwasan mo. No? Buwasan mo rin yung pag-games mo. Buwasan mo yung mga maling habits. Tama ba? Minsan, tinatanggal ni Lord, distractions. Di ba? Sino naranasan na rito na manakawan ng cellphone dahil nadidistract ka na sa cellphone? Dati, pag mayroon kang ka-chat na talagang tinatago mo, tapos tapos biglang, nagulat ka, biglang nawala yung cellphone mo. Meron nga akong office mate. Pasensya ka na. Kikinig ka kayo. Ichichika kita dito. Hindi naman kita papangalanan. Nag-aano siya, parang sinasabi niya kay Lord na, may ginagawa siyang kalokohan. Tapos, syempre, parang sabi niya, Lord, bakit ganon? Bumabalik ako sa parehong sin. Ganyan. Tapos, humingi pa ng sign dun sa kasalanan gagawin niya. Kung hindi siya sumipot, ibig sabihin, Lord, ayaw mo talaga. Alam naman niya na wrong relationship yon, ha? Humingi pa ng sign talaga. Sabi ko nga sa kanya, nga din naman ako sa'yo talaga. Humingi pa ng sign. Tapos, di sumagot si Lord. Hindi sumipot yung, alam niyo na, yung someone, nakakitaan niya, hindi sumipot. Tapos, kinukwento niya sa akin, kinabukasan. Sabi niya sa akin, alam mo, hindi sumipot. Talagang ito na talaga siguro yung sagot ni Lord. Ganyan. Humingi pa ng sign talaga. Tapos, to make the long story short, nagpatuloy pa rin siya. Gigigil nga ako dun sa kaibigan. Ginigigil mo rin talaga ako no? Tapos sisisihin mo si Lord sa mga nangyayari sa'yo. Ginaganon ka siya. Kasi close naman kami. Tapos may nangyari sa kanya na malala. Na sa opisina talaga. Malala, as in malala talaga. Yun nangyari sa kanya. Tapos, nagsishare siya sa akin. Sabi niya sa akin, Lai, baka ito na talaga yung sagot ni Lord. Sabi ko, talagang inantay mo pa. Na gano'n. So parang, alam mo yun, alam ko nakaka-relate kayo doon, may mga bagay sa buhay nyo na tinatanggal ni Lord yung mga distraction. Minsan, in a strange way. Yung parang, may nangyari sa'yo, dahil dun sa nangyaring yun na hindi masyadong kagandahan, yun pala yung wake-up call ni Lord sa'yo kasi tinatanggal ni Lord yung mga distraction. Dinidisiplina ka niya, anak, tama na. No, ayaw mong tumigil, di nawala cellphone mo. Sabi mo sa kanya, huwag mo hintayin mawala yung cellphone mo. Huwag mo hintayin. Tigilan mo na yan. No? Hindi naman kami. Ano lang naman, inspirasyon lang naman. Huwag nga, pag may mga trabaho na kayo, dalhin nyo na dito. Dali na. Bitbitin na dito. Huwag na yung wrong relationship pa. No? Pag naman may ka-relationship na, basta keep yourself pure, magpakasal kayo agad para wala nang open door ang kaaway sa inyo. No?
Marami magkakasal dito. Wag lang kayo sa akin magpapakasal, ha? Diyos ko. Nakakasunod ba, guys? Sobrang mabuti si Lord. Sobrang buti niya. In a way na hindi ka lang niya i-lift up, but isi-share ka niya. May mga bagay siyang tatanggalin sa buhay mo, hindi para parusahan ka, hindi para pahirapan ka, kung hindi, para turuan ka na tanggalin mo yan kasi iyan makakapagpagaan sa baggage na dala-dala mo. Kasi magfo-fall ka ng paulit-ulit sa bagay na yan kung di mo matututunan, kung di ko yan tatanggalin. Ma-appreciate mo pag nangyari yun sa'yo. Kasi sinishare ka ni Lord. Diba? So yung mga sakatay mo, sinishare ka ni Lord. Tagalogin mo. Inaahit. Inaahitan ka ni Lord. Tinatanggal niya yung mga bagay na tuwan-tuwa sila sa inaahitan. Kasi may mga bagay na kailangan tanggalin. Tama ba? Alam ko nangungusap na si Lord. Parang ito na ba? Itong service na to na Lord, sagot sa panalangin ko. May tinatanggal talaga si Lord. Amen ba? Okay, pangatlo. Third point. The greatest victory comes after the greatest failure. Tandaan mo yan. Kasi ang minamindset sa'yo ng demonyo, dahil nga siya ang na-judge, he failed, siya yung failure. So, anong ginagawa niya? Maglalay siya sa'yo na yung failure mo is final. Sasabihin ng kaaway sa'yo, nag-fail ka na naman. Paulit-ulit ka nag-fail. Wala ka ng pag-asa pa. Hindi ka na makakabangon pa. Ano sasabihin sa'yo ng mundo? Diba? You're such a failure. Pero alam niyo ba, na ang failure ay kayang i-transform ng Panginoon to your greatest victory. Alam mo ba yun? Akala mo dead end na, akala mo failure, pero pwedeng i-transform ng Panginoon yung sitwasyon mo na yan to the greatest victory of your life. Example, ito ang magandang example sa buhay ni Samson. Alam niyo yung kwento ni Samson? Basahin niyo na lang, mahaba kasi, Judges chapter 15, verse 16. Pero alam niyo yung kwento niya, di ba? So siya isang Nazarite, pinanganak siya na kinonsecrate siya sa Panginoon. So habang humahaba yung buhok niya, ano nangyayari sa kanya? Siya ay may extraordinary na lakas. As in, grabe yung boldness niya, grabe yung strength niya, grabe yung courage niya. At makikita yun sa buhok. No? Merong outward manifestation sa haba ng buhok niya. Habang humahaba, talagang tumitindi yung kanyang superpowers. So alam niyo naman yung nangyari sa kanya. No? Siya ay na-deceive ng isang babae. Ayan, yun ang mahirap Sa babae nag-fall Sa babae siya nag-fall, na-deceive siya. To make the long story short, siya ay nagkasala laban sa Panginoon kasi sabi niya, dapat hindi siya makipamatok sa ibang lahi Pero si Delilah pa yung nag-fall pa siya doon. Sinabihan na siya Sabi ng mga gulang niya, wag mo nang ituloy, makulit. So to make the long story short, siya ay nagkasala or nag-fall, kumbaga. So, akala niya, yun na yung katapusan niya. So, ito yung naging picture niya. So, nung nag-fall na siya sa lap ni Delilah, so dumating yung mga mag-aaresto sa kanya, ang ginawa sa kanya, una ay tinali. Tinali siya. Ay, hindi pala. Nawalan muna siya ng strength. Yun yung unang nawala sa kanya. Nung kinat yung hair niya, kasi nga ay, nawala yung, kumbaga, anointing. Nawala yung presensya ng Panginoon. So, kasi doon lang nanggagaling yung supernatural strength niya sa presence ng Panginoon. So, dahil nagkasala siya, nawala yung presence. Pagkatapos nung nawala na si Lord sa kanya, tinali pa siya. That symbolizes na parang oppressed na siya. Yung parang wala na siyang kayang gawin. Parang kanina rin, yung sheep na nakahiga, yung parang wala na siyang makayang gawin. So, ganun din nangyari kay Samson. Bukod doon, tinanggalan pa siya ng vision. Dinukot yung kanyang mata. 2 mata. So, nabulag din siya. That symbolizes loss of vision. Pagkatapos nun, na siya? Yung parang dead end na, kasi inaresto na siya, nakulong na. So, ganun yung picture. So, kumbaga, mental image ng isang tao na nag-fall. Ang una mangyayari sa'yo ay, syempre, kung nag-compromise ka, mawawala yung presensya ng Panginoon. Pangalawa, para kang ma-oppress, parang may nakatali sa'yo na something. Tapos pangatlo, mawawalan ka ng vision. Nawawalan ka na ng pangarap sa sarili mo. Dati naman, diba? How do you see yourself? Parang kitang-kita mo kung ano yung tutuparin mong pangarap, na pangarap mo ganito, ganyan. Pero nawala na yun.
puro sin na lang ang nakikita mo na ito na lang talaga, dead-end na. Yun yung nangyari kay Samson. Nakakasunod kayo, guys. Akala niya na yung dead-end ang buhay niya kasi dinala na siya dun sa kampo ng Philistines. Tapos, ang siste, pinagtripan na siya ng mga doon, minamak na siya, tapos nagre-rejoice na sila. Parang yung binasa natin kanina. Do not rejoice over me, my enemy, yet. Sabi niya, kumbaga sa mental image, wag muna kayong mag-rejoice kasi habang nabubuhay ka pa, may pag-asa ka pa. So buhay pa siya, to pinatawag siya dun sa isang malaking bulwagan, nilagay sa gitna. Tapos may nag-aakay sa kanya na young boy or young servant. Tapos, ang ginawa, medyo lasing na yung mga leaders ng mga Philistines, tapos pinagkakatuwaan na siya. Tapos alam mo, nag-pray siya kay Lord. No? Sa pagkaka-pray niya, sabi niya, Lord, give me another chance. Sabi niya, do not, parang remember me and give me back my strength. Parang to that effect yung prayer niya. Alam nyo, ang sabi sa Bible, yung pagkamatay niya, kasi nag-sacrifice siya no, para bumagsak yung pillar, para mamatay lahat ng mga Philistines, lahat ng mga kalaban. So, nag-sacrifice siya. Ang sabi sa Bible, yung victory daw na nangyari nung araw na yon, ang pinaka-great, or the greatest victory na experience niya, compared dun sa siya'y nabubuhay pa. No? Kasi, naman talaga siya'y malakas. Dami niyang napatay na enemies, no, with the anointing of God. Pero yung pagkaka-comeback niya, yung pagkaka-redeem sa kanya ng Panginoon, it's considered the greatest victory. Tama ba? So, akala ng demonyo, dead-end na yung buhay niya. Pero alam mo, sinasabi sa iyo ng Panginoon, as long as you have breath, as long as you're here, naririnig mo to, may purpose sa'yo ang Panginoon. Yung greatest failure mo, God can transform it to your greatest victory. Kaya huwag mong pakinggan yung sinasabi ng kaaway sa'yo na failure ka. Kasi pwedeng i-transform ng Panginoon yan to the greatest victory. Ano mo kailangan gawin? Anong ginawa ni Samson? Bumalik siya. Sabi mo sa katayo mo, bumalik ka. Bumalik ka kay Lord. Kailangan mo lang si Lord, kailangan mo ng anointing niya para bumalik yung strength mo. Unti-unti, nagulat siya bumabalik na pala, tumutubo na uli yung buko niya Unti-unti, nire-restore na ng Panginoon. Tapos sabi niya, Lord, remember me. Give me back my strength. Tama ba? Yun din yung maging prayer mo sa Panginoon. Huwag ka sumuko. Hindi option yun. Hindi option ng pagsuko. Last point, number 4. Empower the next generation. Ayan. Ang ganda nito, guys. Judges chapter 16, verse 26. Then Samson said to the boy who held him by the hand, let me feel the pillars on which the roof of the house rests, so that I may lean against them. So, kinukwento ko sa inyo kanina, nung dinadala sa bulwagan. Nung mag-pray siya, parang ito, tong pillar na to, kung saan nakatungkod yung bubong. Para nga naman, pagka sinira yung pillar na yun, magko-collapse yung buong building. Alam mo, hindi niya yung kinaya mag-isa. Merong bata na nag-lead sa kanya, no? Kasi bulag nga siya So may nag-aakay sa kanyang bata na hinawakan. Parang sabi niya, dalhin mo ko doon sa mga pillars. Tapos yung bata ang naglagay ng kamay niya doon sa mga pillars. Kasi nga nakita niyo, ang ibig sabihin nun, guys. Ibig sabihin na yon, yung generation na to, no, itong younger generation na to, ngayon na nakikinig kayo ngayon, kailangan kayong ma-empower ng mga salita ng Panginoon. Kasi nasa sa inyo. Amen ba? Nasa sa inyo, nakasalalay ang victory ng susunod na generation. Kasi imagine niyo, pabulag na ng pabulag ang generation ngayon. Kaya nga natin kina-counter ng salita ng Panginoon Alam mo, dati hindi naman uso yung yung giving up. Kaya nga, sa Ghost Fighter ko lang naririnig yung tapusin. Dun sa announcer ko lang naririnig yun. Tapusin. Alam niyo ba yun? Tapusin mo na siya. Doon ko lang narinig yun. Ngayon, parang narinig ko sa lahat ng tao. Wala na akong pag-asa, hirap na ako, kaya ako lumalayo, kasi wala nang nakakaintindi sa akin. Ang narinig ko na lang, tapusin ko na yung buhay ko. Ganun na siya Pero kung wala mag-a-arise na generation, kung hindi kayo may empower sa salita ng Panginoon, sinong magli-lead? Diba? Sino magli-lead dun sa tao na walang vision?
Amen ba? Kasi yun yung picture ni Samson eh. Yun yung picture ng mga taong pinapanalangin natin. Yun yung picture ng pamilya mo. Yun yung picture ng generation na to. Bulag. Makasalanan. Oppressed. Bilanggo. Amen ba? Hindi sila makalaban. Para silang yung cute na sheep na gumaganon-ganon. Wala silang pag-asa kung walang tutulong sa kanila. At anong ginamit ng Panginoon? Yung young boy. Yung next generation na magli-lead doon sa tao na nabubulag para muling makakita. Ikaw yon. Sabi mo sa katay mo, ikaw yon. Tama ba? Kaya ka sinishare ng Panginoon. Kaya sinasabi sa iyo ng Panginoon, though you may fall, but you will rise again. And once you rise again and you experience the greatest victory, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa generation na to. Huwag mo kahit kailan iisipin na walang kwenta yung buhay mo, na aksidente, na nabubuhay ka lang para sa sarili mo. Hindi. Kaya ka nabubuhay kasi may plano sa iyo ang Panginoon. Kasi kung wala nang plano sa iyo ang Panginoon, matagal ka niya nang tinapos. Tapusin. Sabi ni Lord sa mga anghel, okay, tapusin mo na yan. Wala na akong plano dyan. Gusto mo yung mga anghel din pala gumagano, no? Tapusin. Hindi naman ganoon. Amen ba? Pero kaya ka nandito, kaya mo to naririnig. Kasi may plano pa siya sa buhay mo. Amen? Huwag mong sayangin yung mga pagkakataon na naririnig mo to, naririnig mo yung katotohanan na sinasabi ng Bible, gagamitin ka niya. Paano kung di ka mag-arise to generation na to? Paano kung ikaw din yung picture nung nakatumbang sheep na wala nang pag-asa na sinaya mo, dito na lang ako, hindi na ako magpapatulong. Paano kung ikaw na lang yung naging picture ni Samson na okay na lang na gano'n, na defeated na? Paano yun? Diba? Paano kung walang nag-akay kay Samson na hawakan yung mga pillar na yun? Tama ba? Hindi siguro mamamatay yung mga enemies, hindi sila lalaya. Tama ba? Walang generasyong lalaya. Dahil walang nag-arise. Pero dahil nandito ka, naririnig mo yon, kailangan maging empowered tayo bilang next generation. Tama ba? Kaya nga, alam mo generation ngayon, paano na pabata na ng pabataan generation. Kapon nga, may pinuntahan kami. Yung pamangking ko, dati lang kasama namin yun sa church dito, batang musmus pa yun. Tapos ngayon, 30 anyos na pala siya. Tapos nanonood kami ng MMK kagabi. MMK? Di ba MMK kagabi? Sobrang luma na nung MMK. Ano pa si Isabel Granada, yun, napatay na. Tapos yung bata doon, yung bata na nasa PBB ngayon, grabe, napakabilis ng panahon. Napakabilis ng panahon. So guys, kayo na mga tito na, sino mga tito na dito? Tito at titas of Cavite. Mga titos na kayo, no? Di ba napansin nyo, kayo dati yung mga younger generation, kayo yung mga nagko-conquest, nagpupunta sa mga campuses, dati high school pa kayo. Di ba, si Kerason nga, naabutan ko yung high school pa lang eh. Huwag yun ang tanongin kung paano siya nung high school siya. Nakatropa niyan sila, Shay, mga high school pa yan. Sila sa high school. Ngayon, di ba, mga working na sila, tapos may mga kanya-kanyang high school na. Tama ba? So imagine niyo kung walang mag-a-arise na generation na magkakaroon ng vision, na magiging empowered na mag-arise na hindi sumuko, paano na lang yung mga susunod na generation? Diba? Nung ang panahon namin, wala pang ganyan eh. Wala pang binubulong yung mga, hindi uso anxiety at depression ng panahon namin eh. Walang ganun, no? Yung parang, pag may pinapanghinaan ka ng loob, maglalaro ka lang sa labas. Ngayon, di ba, grabe na yung pang-o-oppress ng kaaway sa generation na to. Tama ba? Nababalita nyo naman yan sa TV eh. Hindi naman nangit sa kaalaman nyo yan eh. Di ba? Nakakalungkot nga eh. Parang sabi ko, ano nangyari sa generation na to? At kayo, ang gagamitin ng Panginoon. Kung kayo yung mga tito na, yung mga pinagdaanan nyo, hayaan yung gawing wisdom yan. Di ba? Biblical naman yan sa Proverbs. Yung mga gray hair ninyo, huwag nyong i-underestimate yan, yung mga puti yung buhok. Kasi ang ibig sabihin yan ay wisdom. Masapay mo, may putimbo ka na ba? Ibig sabihin niya na ay wisdom. No? Hindi ka tumatanda. Ikaw ay, makakalungkot kung tumanda. Nakaputimbo ko lang pero hindi dumami yung wisdom. No?
Ano pa rin, yung spirit niya, defeated pa rin. Pumuti lang yung buhok, pero sabi niya, wala pa rin pag-asa. Hindi kailangan mong mag-arise. Sabi mo sa katayo mo, get up. Bumangon ka. Bigyan mo ng hostisya ang bawat puting buhok na tumutubo sa'yo. Diba? Kasi nasa ano yan your gray hair, no? is the crown of glory. That's the wisdom para sa young generation. At ang gift ng young generation ng kanilang lakas. Kaya tayo masasakit na mga likod natin Kasi ang strength natin, puting buhok na natin, yung wisdom na meron ka. Kaya mo na sa next generation yung mga kaliksihan, no? Pero paano yan? Kung itong generation na ito na nakikinig sa akin ngayon, hindi matutong bumangon. Anong i-minister mo sa next generation? Sumuko na din. Nag-open up sila sa'yo, di ko na alam gagawin ko, te. Grabe na, gusto ko nang magpakamatay. Araw-araw gusto kong mag-decide magpakamatay. Sasabihin mo, oo nga. Ganyan din ang napagdaanan ko. Pareho tayo. Ano na lang mangyayari, di ba? Kung walang generation na magpapahawak dun sa pillar na yun, sasabihin, kaya mo yan. Sumubok ka pa isang beses pa. Ano ba? Kasi, guys, itong generation na to, hindi sila nakakakita. They're lost. They're lost. They've been sinning every day. Akala nila wala ng pag-asa. Hindi sila naniniwala kay Lord. Ang dami nangyayari sa paligid nila. Sinasaktan sila ng mundo. Binubuli sila ng demonyo. They're lost. They don't know what to do. At ikaw, ang in-empower ng Panginoon, yung testimony mo, yung gray hair mo, yung mga failure mo na pinagdaanan noon, yan yung magiging victory mo, at ikaw yung maglilid sa kanila. Dito ka hahawak. Isang beses pa, huwag ka sumuko. Amen ba? Kaya nga sabi mo sa katayo mo, get up! Bangon! Magmiminisir ka pa sa susunod na generation. Anong generation na ba meron ngayon? Alpha? Uy, may mga beta na ngayon. Diba? May mga beta na ngayon. O, anong may minister mo? Kung pati ikaw nade-depress, kung pati ikaw gusto mo ng pasuko na, ikaw na yung isa sa mga 8 unggoy. Sabi mo sa kanila mo, hindi ko yon. Tapos na ako, tayo na kayo. Matthew chapter 24. I will end with this verse. Matthew chapter 24, verse 12 to 14. Sin will be rampant everywhere. This is what's happening. Tama ba? Ito ay pag-predict noon, nung panahon na yon, naisulat to predict the future. At ito na yon, yung future. Sabi dito, sin will be rampant everywhere. And the love of many will grow cold. Na-experience nyo ba yan? Dami ng mga nawawala ng pag-ibig sa Panginoon, sumusuko na. But the ones who endures to the end will be saved. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end will come. Ito na yung future, no, na sinasabi sa Bible. New Testament pa to, sinabi, ito yung mangyayari sa katapusan. Pag makikita nyo, yung kasalanan, it's rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Dami na mga taong ganyan ngayon. Anong sabi ng Panginoon? Ano yung truth? But the one who endures to the end will be saved. Amen? Sabi ng Panginoon, if the world is telling you to quit, to give up, kasi failure ka, what is the Bible telling you? Endure. Kayanin mo hanggang dulo. Amen? Sabi doon, when you endure, then you will be saved. And then, yung salvation na experience mo, sabi dito, that good news about the kingdom will be preached. Tama ba? Yung sinasabing empower mo yung susunod na generation ng good news. Kahit na rampant na yung kasalanan, na dami ng mga pag-ibig na nawawala, ang promise ng Panginoon, yung pag-ibig niya magre-remain. Sabi niya, huwag ka sumuko, endure. Whatever persecution, whatever hardships, kahit ano pa man ang pagdaanan mo, sabi ng Panginoon, huwag ka sumuko. Kasi lahat ng mga magtitiis hanggang wakas, siya ang maliligtas at ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Amen ba? Today, we will break that lie of the enemy, lahat ng thoughts of giving up, lahat ng thoughts, hindi lang sa'yo, sa paligid mo, sa mong generation na to, lahat ng lie na yun ng enemy, bi-break natin yun through the truth of the Bible. Amen? Let's close our eyes, bow our heads. Let's feel the presence of the Lord.
bago kang gamitin ng Panginoon, you cannot give what you don't have. I-allow muna natin si Lord na mag-minister sa atin ngayon. If this is you, kung gano'n na yung feeling mo, meron kang ganong klaseng mentality, na option sa'yo ang sumuko. Or maybe you have fallen because of your sin, because of discouragement, frustration, failed expectation, grabing pressure na i-experience mo all around you. And you feel heaviness and grabe yung burden sa balikat mo na dinadala mo ngayon. Imagine mo, there's a good shepherd trying to lift you up. Jesus is our good shepherd and He's trying to lift you up. And He is removing things na nakakapagpabigat sa'yo. Surrender mo lang lahat. I-surrender mo. Whatever God is whispering into your ear, into your heart, that still small voice, that the Holy Spirit is convicting you to surrender things na nakakapagpabagal sa'yo. It may be your mental illness, it may be your situation, it may be that oppression na hindi ka makalaban. Surrender mo lang lahat sa Panginoon. God is ministering to your heart right now. You know what? Your greatest failure, God can transform into your greatest victory. Receive that. To some of you, speak mo sa heart mo yon. Get up. Get up. Hindi design ng Panginoon na mag-stay ka dyan sa kalalagayan mo. Bigat na bigat sa mga pinagdadaanan mo. I want you to declare that verse in Micah. Do not rejoice over me, my enemy. Sabihin mo yan sa kaaway, do not rejoice over me. Because even if I fall, I will rise again. Declare mo yan sa sarili mo. Hold your heart. Put your hands over your head, maybe, or your shoulders, whatever that is. And tell it to God. I will rise again. I will rise again. I will rise again. Yan yung identity mo. Tandaan mo yan at wag mo yang iwawaglit sa isipan mo. His love never fails. He never fails and will never ever fail. Kahit nagfa-fail tayo, pero yung pag-ibig ng Panginoon will never ever fail. At kahit ilang beses ka pang sumuko, yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka kahit kailan susukuan. Kaya sabihin mo yan sa Panginoon as your covenant to Him. Lord, I will rise again and again. Though the righteous fall 7 times, he will rise again. And that's you. That's you. Minister mo yan sa sarili mo. I will rise again. I will rise again. Huwag mong i-allow yung mga circumstances, yung bulong ng demonyo sa'yo, yung sinasabi ng mundo, yung sinasabi ng society, ng pamilya mo, lahat ng mga tao sa paligid mo trying to bring you down. Ang pakinggan mo yung boses ng Diyos. You will rise again. You will rise again. And that failure, that compromise, God can transform it to a message, to a testimony, to your greatest victory. And you know what? Yung pagbangon mo, yung story mo will be used by God. Imagine mo you're that young boy. Meron kang inililid. Maybe your cellmate, your family, you've been praying for your family, you've been praying for this generation. Imagine mo, inaakay mo sila. At yung message mo na yan ang gagamitin ng Panginoon para makalaya tong generation na to sa pagkabulag, sa spirit ng defeat.
Pagamit ka sa Panginoon. If you're that person, you wanna tell God, Lord, I will rise again. And I wanted to be used by you. Lord, willing akong talikuran ng lahat ng mga bagay na nakakapagbigat sa akin. Everything that entangles me, Lord God. Lahat ng mga bagay na nagbibigay sa akin ng burden ay nililet go ko sa iyo, Panginoon. I'm willing to be sheared by my good shepherd. I'm willing to give up everything for you, Jesus. At simula ngayon ay makikinig lang po ako sa iyo, Lord. Ayoko, Panginoon, na maging vulnerable sa kasinungalingan ng kaaway. I will choose to rise. I will choose to stand up. I will choose to get up. And I wanted to be used by you. Gusto kong i-lead tong generation na to, Panginoon, into salvation. I want to lead this generation in vision with a great hope in a future. I want to lead them to you, Jesus. If that's you, I want you to raise your hand to God and let me pray for all of you. Panginoon, nakikita mo po yung kamay ng mga anak mo, Panginoon. Salamat for lifting us up. Thank you, Lord God, for breaking the spirit of defeat, Lord God, in this church. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you, Lord God, for breaking the yoke. Thank you for breaking all those burden, Lord God, on our shoulders. Maraming salamat for saving this generation. I declare and we declare, oh God, as we raise our hands, use us, Lord God, for your glory. Tulungan mo kami na ma-lead tong generation na to, Panginoon, into that vision, into the journey with you, Jesus, into salvation. Lord, let us lead them, Lord God, to you, to your arms, to your love. Use us for your glory, Jesus. Use us. Use us. And Lord, we echo the prayer of Samson as we raise our hands to you. Remember us. Remember us, Jesus. Give us back our strength. Use us once again, Lord. And I pray and I declare strength to be upon each one of us, Panginoon. And as they receive your discipline, as they receive every challenges and persecution, mas lalo kaming lalakas, Panginoon. Kasi pinapagaan mo ang lahat ng burden na meron kami. Maraming salamat sa iyo. Thank you for your truth, Lord God, because this truth set us free today, Lord. Salamat kasi natapos na, Panginoon, ang lie ng enemy. At simula ngayon ay makikinig lamang kami sa iyo. Yung katotohanan mo lang, Panginoon, na magre-resound sa isipan namin. Do not rejoice over us, our enemies, for we shall rise again. Lord, ito po yung prayer ng puso namin. We shall rise again. We shall rise again. As a church, as an individual, as a family, Lord God, as a cell leader, Lord. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Lord, thank you for being our victory today. Maraming salamat for setting us free. Thank you for restoring every anointing. Thank you for restoring strength, Lord God. Maraming salamat sa iyo. Continually use us, Lord God, for your glory. Maraming salamat sa ginawa mo, Panginoon. Thank you for ministering into our hearts. Thank you for breaking every spirit of defeat in this place. Thank you for breaking every spirit of discouragement, Lord God. Thank you for breaking every mental illness, anxiety, depression, suicidal tendencies. We break it right now in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. And we welcome your future. We welcome your hope. We welcome your love. We welcome your breakthrough, your victory and revival over us. We welcome your presence. We welcome your truth in our minds, Jesus. We welcome you in our life, in our family, in this church. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. We just want to seal the Spirit with your holy blood. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan natin si Lord. If you're this person joining us online or physical, first time mo ngayon, kung gusto mong tanggapin si Kristo, sabayan mo ako sa panalangin na to. Sige, pikit kayong lahat, or maybe nagbabalik ka, gusto mong tanggapin si Lord, or you're hearing us very first time sa online, panalangin mo tong panalangin na to kung gusto mong tanggapin si Jesus. Lord, thank you. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat kasi ngayon naintindihan ko na hindi mo ako sinukuan. At ngayon po, Panginoon, ay buksan mo ang puso ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ko, Lord, sa mga nagawa kong pagkakamali laban sa iyo. Simula po ngayon, ikaw na ang maging Diyos ko.
Maraming salamat sa pag-ibig mo. In Jesus' name I pray. Amen. Tapakan natin si Lord.